Hello everyone. Good evening, and welcome back po to Global Harvest Goshen Ministry Q&A podcast. Okay, today is July 2, 2025, Wednesday. Thanks God. Panibagong buwan na naman, ang ating pong tinatahak. Salamat po sa Diyos. So tonight, mga kapatid, kaibigan, tonight, yung ating pong topic, where we talk about faith in the middle of real struggles. Ito po sa ating Global Harvest Goshen Ministry Q&A podcast. I'm your host, Pastor Edric, and today's episode is one lot of people quietly wrestle with, medyo itong topic natin ngayon talagang matindi, at may struggle tayo dito. So our topic for our Q&A podcast ay why do I feel anxious or depressed? Bakit ako nababalisa o nalulumbay? Yan po yung ating pong pag-uusapan for tonight. Alam niyo po mga kapatid, mga kaibigan, sa totoo lang, yung problema maraming tao ang tahimik na nakikipagbuno sa mga damdamin ng sinatawag nating pagkabalisa at depresyon. At itong topic po natin about depression ay delikado, Hindi lang delikado, kundi maraming namatay at maaring nakitil ang buhay, nagpakamatay. Okay, dahil yan po sa ating topic na tonight, na pagkabalisa o depresyon. Kaya kadalasan ng hindi lubos na naunawaan kung bakit nangyayari, naramdaman natin ang ganitong sitwasyon. Sa kabila ng pagkakaroon po ng tinatawag nating pananampalataya, mga relasyon o kahit na tagumpay, bakit kaya mayroong isang parang panloob na bigat na hindi nawawala? Okay? Ang tunay na pakikibaka po ay hindi lamang po sa pakiramdam ng labis na pagkabalisa, kundi sa hindi pag-alam, hindi pag-alam kung ano ang sanhi nito. So, pakiramdam na nahihiya sa naranasan nito, okay, o paniniwalang ang pananampalataya po ay dapat na kahit papaano ay maging immune sa atin po dito. Now, isipin mo ang isang bote ng tubig, halimbawa, isipin mo ang isang bote ng tubig o baso ng tubig, sample lang po, na mahigpit ang takip, okay? So unti-unti, nilalagyan ito ng tubig hanggang sa halos mapuno na itong tubig o itong lalagyan ng tubig. Pero kahit puno na, tuloy pa rin po ang pagbuhos. Wala nang natawag nating space dahil siyempre puno na nga po, pressure na lang ang naiipon sa loob. At sa bandang huli, alam natin yun, pag may pressure yan, sasabog, puputok. So, disgrasya, ang mangyayari. Hindi mabuti mangyayari. Because of that pressure. Okay? So, ano ibig sabihin po nito? Our hearts, ating puso po, and minds, are sometimes like that too. Okay? Every day, there is added, stress, fear, fatigue, and worry, and name it, na nagdadagdag, naglalagay, nag-iipon ng tinatawag nating depression sa buhay po natin. And that's not good, hindi po mabuti yan. Kapag nadadagdagan ang mga depression sa buhay mo, parang illustration ko kanina, kahit puno na yung baso, nagkakaroon ng pressure. Sabi ko nga, sa bandang huli, maaaring ito po ay pumutok, sumabog. So, ganyan din po ang sitwasyon natin. If you feel like parang punong-puno na ang buhay mo ng depression, o sabi ko nga po, itong word na depression, kapatid, ay isang napakabigat at napakatinding dapat ina-address natin at one way or another ay makita natin kung may sintomas tayo. Yan, may sintomas tayo ng tinatawag nating
depression. Okay? So, even if we don't pay attention to it, no po, it builds up. When we don't release it, right, through confession, crying, prayer, or talking, and po, it can reach a point where what we feel like we're going to explode. Yan, sasabog, no po. Tulad ng vulkan, sabi ko nga po, no, alam niyo ba kasi sumasabog ang volcanoes, no, but nag-erupt because of that pressure na nasa loob niya, sobrang intense ng init at lamig. So kailangan niyang ilabas ang mga lava or sa pressure na yun. So ganun din, no, imagine mo sarili mo para kang volcano na someday hindi mo ma-release yung mga bagay na nasa buhay mo, depression or anything, yun ang mabigat, yun po ang matindi, no po. We will explode, we will erupted all of the sudden, hindi mo alam. So if we don't, sabi ko nga po, release it through confession, crying, alright, prayer, okay, or talking, it can reach a point where we feel like we're going to explode. Okay, that's why we get anxious and depressed. That's why we get, depressed. So, pero naroon po ang maganda po sa ating pong pag-aaral po tonight. Siyempre, sabi ko nga po, itong mga tanong na ito ay tinatanong natin at maaring nararanasan mo rin sa buhay mo. Why do I feel anxious or depressed? Okay? So, tonight, no, ay tingnan natin ang mga paanyaya. Okay? Real life itong mga feeling natin ito. Pero siyempre, tonight ay tingnan natin po ang biblical perspective. Ang antidote ng Diyos, no? Ang kanyang salita sa ating pong pag-uusap po tonight. Okay? Pwede mong ilapit sa Kanya ang laman ng iyong puso. Kung sabi ko nga po ay sobrang-sobra na po ang depression o pressure sa puso mo, sa buhay mo, sa pamilya mo, sa negosyo mo, maging sa pag-aaral mo, o maging sa ministry mo, o maging mga plano po at inisip mo sa buhay. Pwede mong ilapit, okay? Pwede mong ilapit sa Kanya ang laman ng iyong puso at siya mismo po ang magpapagaan nito. So yun po yung pag-uusapan natin. Anxiety, friends, listen to this, no? Anxiety and depression are real. No? Totoo po yan, totoo. They can feel like what? Storms in the mind, heavy, dark, and unpredictable. Yan, po, unpredictable. For some, it's constant. For others, it hits out of nowhere. No? It hits out of nowhere. You might be asking, okay, what if I have faith? What if I have faith? Why do I still feel this way? Okay, meron naman akong pananampalataya. Aktibo naman ako sa church, no? Bakit meron pa rin, no? Bakit nararamdaman ko pa rin itong anxiety or depression? Well, the truth is, even believers in the Bible, bigyan natin po ng mga dalawang kwento sa Bible who struggled with these feelings, itong topic natin na depression. Now, take example, number 1, si Prophet Jeremiah, no? Si Jeremiah, prophet na po yan, sabi ko nga po, iba ang level niya, no? So, hindi rin siyang ordinary na followers of Jesus Christ. He is a prophet. In Lamentations chapter 3 verses 17 to 23, basahin mo natin yan, no? If you have your Bible with you, pwede ho nang buksan, no? Lamentations chapter 3 verse 17 to 23. No? Jeremiah knows, alam po natin si Prophet Jeremiah known as what? The weeping prophet, no? Iyakin na propeta. Often struggled with what? With despair and grief. No? Kaya nga po weeping prophet siya. Why? No? Madalas daw po ay nag-struggle siya with despair and grief sa kanyang buhay. Ang sabi niya po doon sa Lamentations chapter 3 verse 17 to 1 to 22, basahin ko po, I have been deprived of peace. I've forgotten what prosperity is, yet this I call to mind, and therefore I have hope. Because of the Lord's great love, we are not consumed. Okay? Sa itong Lamentation chapter 3:17 ay sabi ko nga po, pahayag ni Prophet Jeremiah. Ibig sabihin, sa madaling salita, ito pong
Lamentations chapter 3 verses 17, 21 to 22, kahit na ang kapayapaan po ay nararamdaman sa malayo at ang pag-asa ay tila nawawala, makakatagpo pa rin tayo ng lakas sa katotohanan ito. Ano po yun? Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagkukulang. Amen? No? Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagkukulang at ang kanyang awa po ay hindi magwawakas. Hallelujah. Maaring magbago ang ating mga damdamin, ngunit ang kanyang katapatan ay nananatiling hindi nagbabago. So, iyon po ang dahilan kung bakit maaari tayong magkaroon ng pag-asa kahit sa pinaka madilim na sandali ng ating pong buhay. Alright, so what it shows means Jeremiah experience loss of peace, bitterness, and hopelessness. Okay? But even in his depression, even in his depression, he reminded himself of God's steadfast love and mercy. Yun ang maganda, no? Jeremiah, kahit na nakaranas siya ng loss of peace, bitterness, and hopelessness, and even in his depression, pinaalala niya sa kanyang sarili na ang Diyos ang kanyang pag-ibig at ang kanyang habag ay mananatili. Alright, so number 2 na example po natin about depression, itong si Job. Ayan. So kilala ho natin si Job, no? Sa Job 3 verses 11 and 26 na po, dito po ay ni-istorya yung Job lost everything, his family, health, and wealth, and entered a season of profound grief and questioning. Ayan, nagtanong siya sa Job chapter 3 verse 11-26, sabi niya, "Why did I not perish at birth? I have no peace, no quietness, I have no rest, but only turmoil." Wow, ang bigat, Ang bigat yung kalagayan ni Job. I have no peace, no quietness, I have no rest, but only turmoil. Ano ibig sabihin nito sa atin? Ibig sabihin, sa madaling salita, si Job po ay nagpahayag ng matinding kalungkutan at kawalan po ng pag-asa, na nagtatanong kung bakit siya ipinanganak pa. Pakiramdam po niya ay nalulul na siya, hindi mapakali, sabi nga parang sasabog na at walang kapayapaan. Ipinapakita nito na kahit po ang mga mananampalataya, ikaw at ako ay maaaring makaranas ng matinding emosyon sa sakit, ngunit hindi tayo itinakwil ng Diyos sa ating katapatan. Amen? So, okay lang na magdalamhati at kayang hawakan po ng Diyos ang hilaw nating mga emosyon o tinatawag nating mga depresyon sa buhay po natin. So, what it shows, Job's anguish was real and raw. He felt, sabi nga po, restless, hopeless, and full of emotional turmoil. But in the end, God restored him and affirmed that He had been present even in Job's pain. Wow, hindi siya iniwan ng Diyos, kahit sa feeling ni Job, restless, hopeless, full of emotional turmoil, depressed. In-affirm siya that the presence of God ay naroon even in times of depression ni Job. So, anong summary po natin? These biblical figures, itong binagit ko sa inyo kanina, si Prophet Jeremiah and Job, these biblical figures will wrestle with deep emotional distress. But there's a story, yung kanilang istorya ay nagpapaalala po sa atin. Ano po yan? We are not alone in these struggles. Alright? Amen? We are not alone in this struggle. God is not distant from our pain. Amen? Hallelujah. Faith does not mean freedom from emotions, but having hope in the midst of them. So, pangalanan mo, maaaring ikaw ngayon, sinasabi, Lord, I
restless, I am hopeless, I am emotional turmoil, or sinasabi ni Jeremiah, no? Lord, experience loss of peace, bitterness, and hopelessness, and depression. But, no? Sabi ko nga po, let us remind ourselves, remind po natin ang sarili that God is always with us. Amen? He will never leave us nor forsake us. Sabi po ng Banal na Kasulatan. So, you know, friends, brothers and sisters in Christ, faith doesn't exempt us from emotional pain or depression. Yan po. So, let me clarify that, no? Faith doesn't exempt us from emotional pain or depression. It helps us walk through it. Yan, maganda, no? It helps us walk through it. Sa madaling salita, ang pananampalataya po ay hindi nag-aalis, no, ng emosyonal na sakit. Ngunit ito po ay nagbibigay po sa atin ng lakas, pag-asa at patnubay upang malampasan ito ng hindi sumusuko. Amen? Hallelujah. Huwag ka susuko. No? Huwag tayo susurrender, huwag tayo mag-give up. Na kahit na sabi na nga natin ay nasa panahon tayo ng mga roller coasters and storms ng ating buhay, even we feel like depressed tayo sa anumang sitwasyon ng ating buhay. Hindi po tayo sinukuan ng Diyos. Remember that, friends. Remember that, brothers and sisters in Christ. If you gaze on the cross, Jesus Christ, no? Namatay po siya, okay? Hindi kanya sinukuan. Even in His death, no? Even in His death ng ating Jesucristo, hindi tayo po sinukuan ng Diyos. Ganun po tayo, no? Ganun tayo pinapahalaga ng ating Panginoon. So, ang tanong natin, why do we feel anxious or depressed? No? Tanong natin, bakit nakakaranas ako ng ganito? Siguro yun ang magandang sagutin natin. Ano? Bakit ko nararamdaman? Why do I feel this way? Itong depression. Okay, let me explain that. Number one, sometimes it's biological. Okay, it's biological. Ibig sabihin, a chemical imbalance in the brain. Okay, that's number one. Sometimes it's emotional. So kanina biological, sometimes it's emotional, from what? From maybe trauma, grief, burnout, stress, okay? Or unresolved hurt. Ayo, so po yung pangalawa, no? Sometimes it's biological, sometimes it's emotional, and sometimes it's spiritual. So tatlo po 'yan, no? When we carry what? Guilt, shame, or feel disconnected from God. So yun po ang maaring nafe-feel natin. So tatlong phase na maaring we feel this way ang depression, no? It's biological, sometimes it's biological, sabi mo nga po, a chemical imbalance in the brain, sometimes it's emotional, from what? From trauma, grief, burnout, or unresolved hurts, from the past. And sometimes it's spiritual. Yung pangatlo, when we carry what? Guilt, shame, or feel disconnected, from God. So, but hear this, no? Pakinggan po natin ito. Here's the good news. Okay? Here's the good news, kapatid. God doesn't shame you for how you feel. Hindi tayo kinakahiya ng Diyos. Hindi tayo nire-reject ng Diyos. Hindi tayo binabaliwan ng Diyos kahit na ganun ang feeling natin. Actually, God invites you, God invites us into His presence while healing begins. Okay, so maganda, po? God invites you and me in His presence where healing begins. At yung gusto natin, hindi tayo manatili doon sa feeling natin na depressed tayo or burnout tayo. So, mayroong healing, may gamot, may antidote sa mga yan. So, your pain, remember this, your pain doesn't push God away, it draws Him close. Alright? So, your pain, kapatid, kaibigan, brothers and sisters in Christ, doesn't push God away, it draws Him close. Nangangahulugan po ito na kapag ikaw at ako po ay nasasaktan, emotional, mental, spiritual, relational, or even financial, ang Diyos po ay hindi umaatras sa iyo. Hallelujah. Hindi ka sinusukuan, hindi siya nabigo o lumalayo. Okay? Sa halip, ang iyong pagkasira o brokenness ay hinihila ang kanyang puso palapit. Alright? Sumandal siya ng may habag, hindi
hatol. Amen? So, you know, unlike people who may avoid you when you're not okay, ano po, God moves toward your pain. Wow, like that, no? Unlike people who may avoid you, reject you, bullying you, ano, chismissing you, anong ginagawa sa inyo, when you're not okay, remember this, no? God moves toward your pain. Amen? God moves toward your pain. So, let's get practical tonight. No? Let's get practical. What do we do when we feel anxious or depressed? So, yun na po tayo sa main topic natin. Anong gagawin natin kung tayo po ay nakakadama ng pagkabalisa or depression? Number one, no, at least meron pong tayong na antidote, okay, o gamot o healing process about sa atin. Number one, talk to God honestly, no? Remember that, no? Talk to God honestly. Okay? You don't have to filter your prayers. He already knows actually your life, your situation. He wants your unfiltered heart, no? Ibig sabihin sa makipag-usap ng tapat sa Diyos, okay? Inanyayahan tayo ng Diyos na pumarito tayo sa Kanya, hindi para itago po ang ating sakit, o magkunwaring okay tayo, no? Ang tapat na panalangin ay nagtatayo ng tunay na relasyon, okay? Kapag hayagang nakikipag-usap tayo sa Diyos, no? Kahit na may pag-aalinlangan, takot, o maaaring galit, hindi natin siya itinutulak, okay? Lumalapit tayo sa isang tunay na nakakaunawa. Okay? So, that's number one. Talk to God honestly. Number two, okay, reach out for help. Right? No? Reach out for help. No? Reach out for help. Talk to a trusted friend, pastor, or counselor. Mental and emotional health, kapatid, kaibigan, isn't a solo journey. Okay? Ibig sabihin sa atin, humingi ng tulong, hindi mo sinadyang lumaban ng mag-isa. Ang Diyos ay kadalasang nagdadala ng kagalingan sa pamagitan ng mga tao, mga kaibigan, kapamilya, tagapayo, o spiritual na mga tagapagturo. Ang pag-aabot ay hindi kahihinaan, ito ay karunungan. Ito ay isang hakbang patungo sa pagpapagaling at pag-asa. Kaya nga po, in-encourage ko po kayo, no? Makinig tayo, mag-participate tayo sa ating mga life group, cell group, no? Support group, or even sa mga ministries, no? Kailangan kasama tayo dun. Even mag-participate po tayo sa mga online mga gawain, no? Mayroon tayong yan, no? Yang Daybreak, no? Ng GMC, yang LGI, Breakthrough is Yours, yan, mga ganyan po, no? Mag-participate tayo sa Others Gate conferences or sa ibang mga online, no, na kailangan sumali tayo, yung Miracle Nights, no, everyday po yan, no, Monday from 8 p.m. to 6 p.m. then Tuesday 7:30 hanggang Sunday. So participate po tayo kasi kailangan po natin ng tulong. Amen. Aminin mo, kailangan ko ng tulong, no? We need help. Okay? So, we need help. Kailangan natin ng mga taong magtutulong sa atin. Tawag natin sa kanila ay destiny helper or we need destiny connection. Okay? So, hindi kailangan nating maging solo Christian o Lone Ranger Christian. There's no such thing as Lone Ranger Christian. Kailangan mong makipag-connect, no? Makipag-connect. O kaya, reach out for help, kapatid, no? Reach out for help. Huwag kang mahiya, no? Huwag kang mahiya. Huwag mo itago, no? Sabi ko nga po, pag punong-puno ka na ng mga depression sa buhay mo, baka isang araw hindi mo na alam, magbibilang ka na ng between o wag naman, no? I cancel, okay, cancel. Okay, so that's number 2, no? Reach out for help. Number 3, okay, stay grounded in truth. Mahalaga po ito, no? Stay grounded in truth. What lies in your mind say you're hopeless, right? God's word says you're loved, you're chosen, no, you're cared, and you're never alone. Yan po, no? Ibig sabihin po, manatiling nakasalig saan? Sa katotohanan
ng mga salita ng Diyos, no? Kaya nga po tayo kailangan mabuhay tayo in holiness, righteousness, and truth, no? Yung biblical truth, okay? Sa buhay natin, ang mga damdamin po ay maaaring magbago at naig po sa atin. Ngunit, alam niyo po, ang katotohanan po ng Diyos, okay, ay nananatiling pareho, ano po, kapag, inangkla natin ang ating isipan sa kanyang salita sa panahon ng kabigatan ng ating mga buhay sitwasyon. Aba, alam niyo kapatid, nagpapaalala po sa atin sa sarili ng kanyang pagmamahal, no, mga pangako at layunin. Nakikita natin ang kapayapaan at katatagan kahit nasa mga ulos po ng buhay. Excuse me. Alright, so number 4 and last, ano po, take care of your body. Naku, mahalaga po ito. Take care of your body. Alright, bakit po? Bakit pag feeling mo ay depressed ka, pipiling mo bigat, kailangan mo pangalagaan ang iyong sarili. Take care of your body. Yan po yung pang-apat na healing process na kailangan natin gawa. Ano yung sabihin nun? Sleep well, rest well, alright? Okay, nutrition, they're all connected. Okay? Even Elijah, alam niyo po si Prophet Elijah needed a nap, no? Natulog, okay? And a meal before he could hear God again. Okay? Ibig sabihin, no, sa madaling salita, alagaan mo kapatid ang iyong katawan. Huwag pabayaan, no po? Ang iyong katawan at isip po ay konektado, okay? Ang pahinga, nutrisyon, ehersisyo, at pagtulog ay hindi lamang, physical na mga pangailangan. Alam niyo po, ito ay bahagi ito ng kung paano kay dinisenyo ng Diyos upang umunlad. Okay? Ang pangalaga po sa iyong katawan ay isang hakbang tungo po sa pagpapagaling din ng iyong puso at ng iyong isip. Amen? So, imagine your mind, no po? Imagine your mind, no? Imagine ninyo pong isip ninyo, like a phone o cellphone, no? Running all day without being charged. Okay? Yung mga cellphone natin, no? Pag hindi natin nakita, running out, madi-discharge na, malolobat na, no? So, at first, it works fine, di ba ba? Responding to messages, running apps, doing what it's supposed to do, no? Yung ating mga cellphones. But, as the days goes on, mapansin mo, when every notification, every task, every demand, it slowly what? Drains. So, eventually, ano po, the battery turns what? Red, di ba? Nagsisignal na siya na siguro mga 10% na lang, 5% na lang, then 2% na lang. It's warning you, no? It's warning you. I'm running low, no? And if it's not plugged in, ayan, hindi mo charge siya, it shuts down. Eventually, no? It shuts down. Ano yung sabihin niyan? Yan po ang nangyayari. Ano yun po? Kapag mabigat po ang ating mga pasanin, no? Ating mga isipan, no? Patuloy tayong tumatakbo, tumutugon, nabubuhay, ngunit nakakalimutan nating mag-recharge. Alright? Mag-recharge at hindi tulad ng mga cellphone, okay? Madalas nating binabaliwala ang mga senyales po ng babala hanggang sa magka-crash tayo sa emosyonal o mag-explode na tayo sa emosyonal o spiritual. So, what do we do? No? What do we do? We post, no? We plug in, we turn to God, okay? Our source, eventually, no? Isaiah 40:29 says, ano po sabi po doon? He gives strength to the weary and increases the power of the weak. So, alam niyo po, just like a cellphone needs power, no? Needs to recharge kapag lobat na. So, our minds need what? Peace. And that peace, comes from being still, in His presence. Amen? Pouring out our thoughts in prayer, and trusting that He's carrying what we can't. Amen? So, the heaviness may not disappear overnight, no? Maaaring hindi mawala agad, matanggal agad yung mga depression o
ang mga kabigatan natin overnight, but when we stay, when you stay connected to the source, wow, we find strength upon strength upon strength for what? The next and the next step ng ating pong buhay. So, baka hindi okay ang pakiramdam mo ngayon, ha? Kapatid, kaibigan, no? Okay ka ba ngayon? Are you okay? Baka hindi okay ang pakiramdam mo ngayon. Ayos lang ba yun? Ayos ka lang ba ngayon? Ngunit hindi ka mo sinasabi at mo pahalata. Alam mo, may pag-asa pa ang mga balisang isipan at mabigat na puso. Nakikita ka ng Diyos, hindi ka niya hinihintay na, mangyari ang mga bagay na hindi mabuti sa'yo. Nakikita ka niya, hayaan mong ipadama, ipakita, ibuhos sa Diyos, ang iyong mga alalahanin ito. Okay? So, ngayong gabi, sa ating pagtatapos ay I will release declaration and decree. So, gawin po natin, habang ako ay nag-release ng declaration decree, samahan ninyo po ako at kayo mismo personal na magpapahayag sa inyong sarili. Okay? So, ito yung deklarasyon para sa ating lahat. Okay? So, just repeat after my declaration. O ito yung pagpapahayag na ito. Right? Okay, sige. Repeat after me. Ipinapahayag ko na hindi ako nag-iisa sa aking pinagdadaanan. Kahit ako'y nababalisa o nalulumbay, kasama ko ang Diyos at kailanman ay hindi niya ako iiwan. Amen. So, sabihin mo sa sarili mo, ipinapahayag ko na ang nararamdaman ko ay hindi ang magtatakda ng aking pagkatao. Ang katotohanan ng Diyos ang siyang batayan ng aking buhay. Amen. So, sabihin mo sa iyong sarili, ipinapahayag ko na may lugar para sa aking emosyon, ngunit hindi ako paalipin sa takot o lungkot o depresyon o anumang mga kabalisahan sa aking buhay. Okay? So, ipinapahayag ko na ang kapayapaan, lakas at kaaliwan at kaliwanagan ay dumarating sa akin sa pamamagitan ni Kristo. Ipinapahayag ko na ako'y lalapit sa Diyos ng tapat at siya'y nakikinig sa bawat daing ng aking puso. Ipinapahayag ko na ang kagalingan ay dumarating sa panalangin sa mga taong ginamit ng Diyos at sa kanyang karunungan. Ipinapahayag ko na araw-araw ay binabago ang aking isipan ng salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Ipinapahayag ko na ang depresyon at pagkabalisa ay hindi ang huling salita. Si Jesus ang siyang may huling salita at ang kanyang mga pangako sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, ako'y lalakad sa katotohanan, kapayapaan at pag-asa anuman ang aking nararamdaman. Amen and amen. Sige po, ako na lang po at magtapos po tayo sa panalangin. Manalangin ulit po tayo. Manalangin tayo. Heavenly Father, we come before you with open hearts, some weary, some confused, and some quietly struggling with anxiety or depression. Thank you that you are a God who sees beyond our smiles and understands the weight we carry inside. Dakilang ng Diyos, Panginoon Kristo at Banal na Espiritu, kapag ang aming mga isip po ay nakakaramdam ng labis at ang aming mga puso po ay mabigat, ipaalala po sa amin na hindi kami nag-iisa. Tulungan mo kaming magpahinga sa iyong presensya, magtiwala sa iyong kalapitan at maniwala po na ang kagalingan ay posible sa bawat isa po sa amin. Bigyan kami ng lakas ng loob na magsalita, karunungan na humingi ng tulong at pananampalataya na patuloy na kumapit kahit hindi kami malakas. Turuan kaming huminga ng malalim, manalangin ng tapat at lumakad po ng malapit sa iyo sa bawat panahon. When we lay our anxious thoughts and depression
at your feet, and we ask for peace, not just in our circumstances, but deep within our souls. Thank you, Abba Father, Lord Jesus, and Holy Spirit, that our pain, hearts, depression, sorrows, or failures, disappointment doesn't push you away, it draws you close. This is our prayer, this is our declaration. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Sige po, receive the benediction of our God. Let us receive, tanggapin po natin ang pagpapala ng ating Diyos. Brothers and sisters in Christ, may the Lord, who knows every silent struggle and every hidden tear, surround you with His unfading love. May His peace quiet your anxious thoughts, and His presence lift the weight of depression from your heart. As you go, every day, every moment ng ating buhay, may you walk in the confidence that you are not alone. Amen. That you are not alone. God goes with you. God is for you, and God is near to you. May His light shine in your darkness, and may His strength uphold you even when your heart's gone. Go in His comfort, live in His grace, and rest in His perfect peace. I bless you now, brothers and sisters in Christ, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Again, friends, brothers and sisters in Christ, thank you po, thank you, salamat po for joining us today on Global Harvest Global Goshen Ministry Q&A podcast po, where we talk about faith in the middle of real struggle. So, I am your host, Pastor Edric, and today's episode is one a lot of people quietly wrestle with. Why do I feel anxious or depressed? Bakit ako nababalisa o nalulumbay? Ano po, friends, if this episode, ang topic po natin for tonight, this podcast, help you, please, I pray, share it with a friend, alright, who needs encouragement, or just share ito pong ating pong podcast na ito, dyan po sa share section, you can share that, sa inyong mga friends, relatives, alright, mga mahal sa buhay, alright, yung mga kakilala nyo sa Facebook, even sa Messenger. So, remember na po, you're not alone, and you're deeply loved and cared by our Lord Jesus Christ. So you next time, God bless, and good night.